Mula sa tila ba naka-ultra instinct na si Prince Albert Pagara sa pag-ilag ng mga atake ng kalaban. Pero biglang naging ganito na lang. Just got shrugged off by Usmanov for one medicine. Albert Pagara nagpabayad raw ulit kaya nang bumagsak, biglang sumuko at natalo via third round knockout. Pedro Taduran at Jinjiro Shigeoka laban na sa araw na ngayon, pero narito ang kanilang banta bago ang kanilang sagupan. May 23, 2025, ginanap ang isa sa pinakanabangang laban sa larangan ng boxing sa Dushanbe, Tajikistan. May 24, madaling araw naman sa Pilipinas. Dito ay nagharap ang Pilipino boxer na si Albert Pagara at ang pambato ng Tajikistan na si Bakhdur Osmanov para sa bakanting WBA Gold Lightweight title. Isang makasaysayang gabi ito para sa mundo ng boxing. Ngunit hindi ito naging pabor kay Pagara patapos siyang mapatumba ni Usmanov sa loob lamang ng 3 round sa pamamagitan ng knockout. Si Albert Pagara, mga kwento, ay isa sa mga tinitingalang boksingero sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang matinding suntok at magandang record sa ring. Ngunit sa laban na ito, naranasan niya ang isa sa pinakamasakit na pagkatalo sa kanyang karera. Sa unang bahagi ng laban, kapansin-pansin ang iresibong estilo ni Usmanov na hindi nakaksaya ng panahon upang pag-aralan ang galaw ng kanyang kalaban. Sa 3 round, isang malinis sa kombinasyon mula kay Usmanov ang tuluyang nagpabagsak at Pagara at ang bigay ng panalo sa pambato ng Tajikistan. Ang pagkatalo ni Pagara ay isang paalala na sa mundo ng boxing, hindi lamang lakas at karanasan ng batayan ng tagumpay, kinakailangan din ang paghandang pisikal at mental, lalo na sa mga international na laban kung saan ang kalaban ay gutom din ng tagumpay. Sa kabila ng pagkatalo, marami pa rin ang humahanga kay Pagara dahil sa kanyang tapang at dedikasyon sa kanyang propesyon. Para naman kay Bakhdur Osmanov, ang panalong ito ay isang hakbang pataas ng kanyang karera. Pinatunayan niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga veterano sa larangan ng boxing at isa sa dapat na abangan sa mga sumusunod na laban. Sa huli, ang laban ni Pagara at ni Usmanov, mga kwento, isang patunay ng boxing ay hindi lamang sa laban ng pisikal na lakas, kundi disiplina, estratehiya at pusong palaban. Bagamat nabigo si Pagara, nananatili siyang inspirasyon sa maraming kabataang Pilipino na nangarap din makamit ang tagumpay sa mundo ng sports. Pero ang tanong, nagpabayad nga ba si Pagara? Well, ano sa tingin niyo, mga kwento? Samantala, narito naman ang huling banta ng bawat isa bago ang rematch na ni Pedro Taduran at ni Jinjiro Shigeoka ngayong May 24, 2025. Sa araw na ito, muling magtatagpo sa entablado sina Pedro Kid General Taduran ng Pilipinas at Jinjiro Shigeoka ng Japan para sa inabangang rematch sa IBF Minimum Weight title sa Osaka, Japan, matapos ang kanilang unang laban noong July 28, 2024 kung saan itinigil ang referee ang laban sa ika-9 na round dahil sa matinding pinsala ni Shigeoka. Determinado ang panumbuksingero na patunayan ang kanilang kakayahan at karapat-dapat na maging kampiyon. Para kay Taduran, ang rematch na ito ay pagkakataon upang patunayan ang kanyang panalo noong nakarang taon ay hindi ito isang aksidente. Ayon sa kanya, gagawin ko yung best ko sa laban at gagawin ko na manakaut siya para sure yung win natin. Ang kanyang layunin, mga kwento, ay tapusin ang laban sa pamamagitan ng knockout upang maiwasan ang anumang kontrobersiya sa desisyon. Samantala, si Shigeoka ay hindi nagpapakita ng takot at handang bumawi sa kanyang unang pagkatalo. Bagamat wala siyang direktang pahayag na inilabas, ang kanyang pagganda at determinasyon ay nagpapakita ng kanyang hangaring mabawi ang titulo at patunayan na siya isang tunay na kampiyon at gawin niya ang ginawa sa kanya ni Taduran sa unang laban nila. Ang rematch na ito, mga kwento, ay hindi lamang laban para sa titulo, kundi laban din para sa karangalan at reputasyon ng dalawang boksingero. Ang kanilang paghahanda, determinasyon at hangaring manalo ay magbibigay ng isang kapanapanabik na laban na tiyak na abangan ng mga tagahanga ng boxing sa buong mundo. Mga kakwento, sa huli, ang tanong, sino nga bang magwawagi sa rematch na ito? Si Taduran ba na nais patunayan ang kanyang pagiging tunay na kampiyon o si Shigeoka na handang bumawi at muling makamit ang tagumpay? Ang sagot, mga kwento, ay ating malalaman ngayong araw, May 24 sa Bakbakan sa Japan. Kaya good luck, Kid General Taduran.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Aurea Morales, kay kakwentong Runner Somalio, kay kakwentong Alex Dixon, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.